Mithi, huwag ka masyadong malikot kumain. Baka malaglag ang mga dahon na yan sa sahig. Sayang naman, baka magutom ang mga kauri mong kambing. Halos mabulunan si Doña Rivera sa sarili niyang tawa habang nakatitig sa aming mag-ina. Salamat na lang at hindi niyo kailangan ng totoong pagkain, di ba? Isang damo lang. Busog na ang mga hampas lupa. Tiniis ko ang hapdean ng bawat salita, habang ang nanay ko ay mahigpit na hawak ang kanyang bag. Hindi nila alam, ang bag na iyon ay naglalaman ng dokumentong magpapasya kung mabubuhay pa ang matandang ito bukas. Sige lang, Donya. Bulong ko sa sarili ko habang tinititigan ang kaniyang namumutlang mukha. Magsasaya ka pa kaya? Kapag nalaman mong buhay mo ay nakasalalay sa kambing na hinahamak mo ngayon? Sa isang tawag lang ni Mithi, napahagulgol ang Donya. Umatras daw ang donor para sa kanyang Hello mga aunties! Welcome back to our channel. For those who are listeners and viewers of Auntie Layla Stories, hello po and welcome. And sa mga bago pa lang sa ating channel, welcome po kayong lahat dito sa aming channel. And today, muling nagbabalik ang inyong lamiging auntie for a new story. And ang bida sa ating story today ay si Mithi, na pinakain daw sila ng dahon lang sa birthday ng kanyang biyanan. Kung interesado ka kung anong nangyari sa kanila at kung paano nila nalagpasan itong mga ganitong eksena, please keep on watching. Stay with me until the end of this story. And if you're ready, let's start. Anong klaseng ulam to, Mithi? Amoy mahirap? Napahinto ako habang hawak ang kutsara. Nakatingin si Doña Rivera sa dala kong ulam. Parang may mali agad kahit hindi pa niya tinikman. Tita, niluto ko po yan kanina. Fresh po ang sangkap na ginamit ko. Sagot ko. Fresh? Ulit niya, tinaas ang kilay. Fresh galing sa palengke? Sa kanto siguro. Hindi kami sanay sa ganyang amoy dito. May ilang napatingin sa mesa. Ang iba, tuloy pa rin ang kain. Pero ramdam ko na nakikinig sila. Masarap po yan, favorite po ni Renzo. Enough. Putol niya agad. Ilagay mo na lang sa gilid. Baka may kumain kong talagang gutom. Hindi na ako sumagot. Dahan-dahan kong ibinaba ang plato sa gilid ng mesa. Sa tabi ko, tahimik naman si Mama. Nakayuko lang siya. Hawak ang kutsara pero hindi kumakain. Nagpatuloy ang dinner. May steak, hipon, pasta, kompleto ang pagkain sa mesa. Pero wala akong gana. Hindi ka kumakain? Tanong ni Renzo sa tabi ko. Okay lang, sagot ko naman. Tumango lang siya. Hindi na nagsalita. Nakatingin lang siya sa plato niya. Napansin ko naman yon. Hindi niya ako pinagtanggol. Pagkatapos kumain, nag-umpisa ng magligpit ang mga tao. May nag-uusap sa sala. May tumatawa. Parang normal lang ang lahat. Ako, tahimik na kinuha ang tray ng dala ko. Hayaan mo na yan, sabi ni Mama na mahina. Uwi na lang tayo. Sandali lang ma, ilalagay ko lang to sa kusina. Sagot ko naman at pumunta ako sa likod. Doon ay mas tahimik. Konti lamang ang ilaw. Inilapag ko ang tray sa counter. Napahinga ako ng malalim. Grabe, bulong ko. Ganun ba talaga siya? Dati hindi naman ganito Dati, maayos pa siyang kausap. Ngayon parang may galit na hindi ko alam kung saan galing. Kinuha ko ang phone ko. Gusto kong magpahinga sandali. Pero may narinig akong kaluskos sa may storage room. Napalingon ako. Bahagyang bukas ang pinto at may ilaw sa loob. Lumapit ako ng dahan-dahan. Sumilip ako.
Si Doña Rivera. May hawak siyang box. Napakunot ang noo ko. Kilala ko yon. Regalo ko yon para sa birthday party niya sa susunod na linggo. Isang designer bag na nagkakahalaga ng 85,000 pesos. Pinag-ipunan ko yon ng ilang buwan. Binuksan niya ang box. Tiningnan sandali. Tapos, isinara. At diretso niyang itinapon sa basurahan. Nanlaki ang mata ko. Hindi pa siya tapos. Kumuha siya ng isa pang paper bag at yung perfume set na 12,500, binuksan niya at inamoy. At least mabango, sabi niya. Tapos, itinapon din. Napaatras ako. Hindi ko alam kung lalabas ba ako o magtatago. Hindi bagay sa akin ang mga galing sa kanya, sabi niya pa. Pinipilit masyado. Parang may sumikip sa dibdib ko. Hindi ko na siya hinarap. Tahimik akong umalis. Pagbalik ko sa sala, naghihintay si Mama. Okay ka lang? Tanong niya agad. Tumango naman ako. Uwi na tayo. Hindi na kami nagpaalam ng matagal. Lumabas na kami agad. Tahimik ang labas. Malamig ang hangin. Sumakay kami sa kotse. Walang nagsasalita. Habang umaandar ay nakatingin lamang ako sa labas. Anak, huwag mong dipdipin. Hindi ko na alam ha. Parang ayaw niya talaga sa akin. May dahilan yan. Anong dahilan? Ano bang nagawa ko? Hindi siya sumagot. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa kwarto. Umupo ako sa kama, tahimik. Kinuha ko ang phone ko. May bagong message. Unknown number. Binuksan ko iyon. Huwag kang kampante. Bilang na ang araw mo sa mansyon. Napakunot ang noo ko. Sinilip ko ulit ang number. Hindi ko kilala. Tinawagan ko. Ringing. Walang sumagot. Tinawagan ko ulit. Wala pa rin. Napaupo ako ng tuwid. Hindi na lang ito tungkol sa nangyari kanina. May ibang nangyayari. Lumabas ako ng kwarto. Nasa sala si Mama. Ma? Tawag ko. Oh, inyo po ba ito? Pinakita ko ang phone. Binasa niya. Hindi, sagot niya. Sino nag-send? Hindi ko kilala eh. Nagkatinginan kami. Baka biro lang, sabi niya. Umiling naman ako. Hindi, sagot ko. Hindi naman mukhang biro. Tahimik kami. Sa isip ko, bumabalik ang lahat. Ang sinabi ng Donya, ang itinapon niya ang regalo. At ngayon, ang message na to. May mali. At pakiramdam ko, simula pa lamang ito. Kinaumagahan bumalik kami sa mansyon dahil ngayon ang kaarawan ni Donya. Napatingin ako sa katulong na naglagay ng plato sa harap namin ni Mama. Ngumiti siya ng pilit. Tapos, mabilis na umalis. Hindi ko agad tiningnan ang laman. Anak? Mahinang sabi ni Mama. Ano yan? Dahan-dahan kong inangat ang takip ng plato. Dahon. Iba't ibang dahon. May lettuce, may talbos at may kung ano-ano pang hindi ko kilala. Walang kanin, walang ulam, wala kahit dressing. Napakurap ako. Baka mali lang? Gulong ko. Tumingin ako sa ibang mesa. Puno. May lechon, pasta, seafood, steak. Kompleto. Maayos ang plating. May mga besita na nagkukwentuhan. Masaya. Tapos kami. Ganito. Miss, excuse me po. Tawag ko sa isang staff na dumaan. Opo, ma'am. Parang may mali yata na na-serve sa amin. Sumilip siya sa plato namin. Saglit siyang natahimik. Order po yan. Sagot niya. Alanganin. Order? Kanino galing? Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa likod ko. Kay Donya po. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Sigurado ka? Opo, ma'am. Sabi niya po,
Special serving daw po para sa inyo. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Tumango lang ako, umalis siya. Anak, mahinang tawag ni Mama. Ngumiti ako sa kanya ng pilit. Okay lang to, Ma. Hindi okay. Sagot niya agad. Hindi ganito ang trato sa bisita. Hindi na ako sumagot. Nakatingin lang ako sa plato. Hindi ko kayang hawakan. Biglang lumakas ang boses sa harap. Uy, nakakain na ba kayo? Napalingon kami. Si Doña Rivera yon at nakatayo siya malapit sa stage. Naka-red dress, maayos ang ayos. Nakatingin siyang diretso sa amin. Tita, sabi ko na pilit ang boses. Ito po ba talagang para sa amin? Lumapit siya, mabagal ang lakad. Nakatingin sa plato namin. Bakit? May problema ba? Dahon lang po kasi. At doon siya biglang natawa, malakas. Hindi simpleng tawa. Yung halakhak na rinig ng buong venue. Napalingon ng mga tao. Kain na! Sabi niya at hawak ang tiyan sa kakatawa. Bagay yan sa inyo dahil mukha naman kayong mga kambing. May ilang natawa. Yung iba ay napatingin lang. Ramdam ko ang init sa mukha ko. Parang gusto kong mawala sa pwesto ko. Tita, hindi naman po nakakatawa yan. Sabi ko na mahina, pero diretso. Hindi nakakatawa. Ulit niya at nakangiti pa rin. Totoo naman. Tignan mo kayo. Simple, tahimik, mahilig sa gulay. Hindi ba parang kambing? May nagbulungan sa likod. Grabe, ang harsh naman yan. Hindi siya tumigil. Dapat nga nagpapasalamat pa kayo, diba? At least may pagkain kayo. Hindi ko kayo pinabayaan. Donya, singit ni Mama. Mahinahon pero matigas ang tono. Hindi na tama yan. Napatingin siya kay Mama mula ulo hanggang paa. At ikaw, sabi niya, buti nakasama ka pa. Akala ko ba busy ka sa kung anumang racket mo? Trabaho po yun, sagot ni Mama. Trabaho? Aha, oo. Yung mga sideline para may panggastos. Napakuyom ang kamuo ko sa ilalim ng mesa. Tita, please. Birthday niyo po. Ayoko po ng gulo. Tama. Kaya kumain na lang kayo. Tumalikod siya at bumalik sa harap. Parang walang nangyari. Tahimik ang mesa namin. Hindi ko alam kung kakain ba ako o hindi. Nakatingin lang ako sa dahon. Anak, sabi ni Mama na mahina. Huwag na tayong kumain. Tumango ako. Oo, Mama. Pero hindi kami agad tumayo. Nakaupo lang kami. Parang naghihintay ng lakas ang loob. Sa paligid tuloy naman ang party. May music, may tawanan at parang hiwalay ang mundo namin. Lumipas ang ilang minuto, napansin ko si Mama at hindi na siya kumikibo. Nakayuko lang siya. Ma, tawag ko at hindi siya sumagot. Lumapit ako ng konti. Doon ko nakita. May hawak siyang envelope. Puti, may logo ng ospital. At may patak ng luha sa ibabaw. Ma, mahina akong tawag. Napatingin siya sa akin. Ngumiti siya pero basa ang mata. Okay lang ako, sabi niya. Hindi, Ma. Hindi ka okay. Hinawakan ko ang kamay niya at malamig iyon. Ano yan? Tanong ko at tiningnan ng envelope. Sandali siyang natahimik. Parang nag-iisip kung sasabihin ba niya. Para sana sa kanya. Sagot niya. Sa kanya? Kay Donya? Napakunot ang noo ko. Anong ibig mo sabihin? Dahan-dahan niyang binuksan ng envelope. May mga papel sa loob. Medical results. Match ako. Sa kidney donor. Parang tumigil ang mundo ko. Ha? Plano ko sana. Ibigay sa kanya? Surprise sa birthday niya? Hindi ako agad nakapagsalita. Totoo? Ma? Tumango siya. Matagal ko nang pinag-isipan. Alam kong kailangan niya.
At pamilya pa rin naman tayo, kahit papaano. Napahawak ako sa noo ko. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o magagalit. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto ko sanang matapos mo na lahat bago ko sabihin. Ayoko mag-alala ka. Napatingin ako sa harap. Nakita ko si Donya. Masaya, nakikipag-usap sa mga bisita. Tumatawa. Hindi niya alam. Hindi niya alam na yung taong iniinsulto niya, siya palang magliligtas sa kanya. Grabe, bulong ko. Anak, huwag mo sasabihin sa iba ha, hindi pa naman final. Tapos ganito ang trato niya sa'yo. Hindi ko napigilan. Ngumiti naman si mama ng mahina. Hindi naman para sa kanya yon, para sa konsensya ko. Hindi ko kinaya, napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung kaya ko yan, ma. Tahimik lang siya. Hindi ko alam kung kaya kong ibigay ang ganitong klaseng kabutihan sa taong ganito. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mo naman kailangan gawin. Ako magdedesisyon, anak. Napabuntong hininga ako. Sa harap namin, tuloy ang party. Pero sa mesa namin, parang may ibang nangyayari. Ma, sabi ko, kung ako ang tatanungin, hindi niya deserve. Hindi siya sumagot. Tumingin siya ulit sa envelope. Pinunasan ng luha. Pag-iisipan ko pa, sabi niya. Tumango ako pero sa loob ko, malinaw na may hangganan ang pagtitiis. At pakiramdam ko, malapit na kaming umabot doon. Donya, sandali lang, kakausapin kita. Napalingon si Donya Rivera sa boses ni Mama. Nakatayo siya malapit sa gilid ng garden. Hawak ang wine glass. May kausap siyang dalawang bisita pero agad niya itong iniwan nang makita si Mama. Ano na naman? Tanong niya na halatang iritado. Hindi pa ba kayo tapos kumain ng damo? Nasa likod lang ako. Ilang hakbang ang layo. Hindi ako lumapit agad. Gusto ko munang marinig. Hindi ako nandito para makipag-away. Sagot ni Mama. Diretso ang tinding niya. Gusto lang kitang kausapin. Tungkol saan? Taas kilay na tanong ng Donya. Kung tungkol sa pagkain, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Tungkol sa respeto. Sagot ni Mama. Napahinto ang Donya. Tumingin siya sa paligid na parang sinisigurong walang masyadong nakakarinig pero may isang bisita na napatingin na rin. Napangiti siya. Pero hindi maganda ang dating. Ikaw pa magsasalita niyan? Hindi ko naman hinihingi ang sobra. Sabi ni Mama. Kahit basic lang, tao lang din naman kami. Talaga? Lumapit ang Donya. Kung tao nga kayo, bakit parang hindi kayo marunong makibagay? Hindi gumalaw si Mama. Simula pa lang, hindi ka nabagay dito. Dagdag ng Donya. Simple ka, tahimik, walang alam. Walang alam sa buhay namin. Hindi ko kailangan maging katulad ninyo para magkaroon ng dignidad. Sagot ni Mama. Napataas ang kilay ng Donya. Dignidad? May dignidad ka nga pero wala kang pera anong silbi nun? Hindi ho lahat nasusukat sa pera. Para sa akin, oo. Sagot ng Donya na walang pag-aalinlangan. Tahimik ako sa gilid. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Alam mo, sabi ni Mama na mas mabagal ang boses. Pinipilit kong intindihin ka. Kahit na anong sabihin mo, pinapalampas ko. Bakit hindi mo ipagpatuloy? Mabilis na sagot ng Donya. Dahil may hangganan. Saglit na natahimik ang paligid. Ano ngayon? Anong gagawin mo? Tanong ng Donya. Hindi naman agad sumagot si Mama. Nakatingin lang siya sa kanya. Parang may iniisip. Tama na, sabi niya sa dulo. Tama na? Ulit ng Donya at natatawa. Ano yon, drama? Hindi na sumagot si Mama. Tumalikod siya. Uy, saan ka pupunta? Habol ng Donya. Hindi pa tapos ang usapan natin
Pero hindi na siya pinansin ni Mama. Dumiretso siya sa mas madilim na parte ng garden, malapit sa pader. Hindi ko na napigilan. Sumunod ako. Pero, hindi ako agad lumapit. Nagtago ako sa likod ng poste. Nakita ako si Mama. Nakahawak siya sa dibdib niya, parang pinipigilan ng emosyon. Ma, bulong ko. Pero hindi niya ako narinig. Kinuha niya ang phone niya. Nanginginig ang kamay niya habang hinahanap ang contact. Pinindot niya at ilang ring lang. Hello, Doc. Sabi niya at pilit na steady ang boses. Ako po ito. Tahimik ako nakikinig. Opo, tungkol po sa usapan natin. Huminga siya ng malalim. Doc, i-cancel mo na ang donation. Parang may bumagsak sa loob ko. Hindi ako gumalaw. Hindi ako magliligtas ng taong walang respeto. Dagdag niya pa. Tahimik lamang sa kabilang linya. Hindi ko narinig ang sagot ng doktor. Opo, sigurado na po ako. Pasensya na po. Pinatay niya ang tawag. Nananatili siyang nakatayo. Nakayuko, tahimik. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o hindi. Mabigat ang pakiramdam ko. Sa isang banda, naiintindihan ko siya. Sa kabilang banda, si Donya pa rin yun. Biyanan ko, nanay ng asawa ko. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ma, napalingon siya at namumula ang mata niya pero hindi na siya umiiyak. Narinig mo? Tanong niya at tumango ako. Hindi ako nagsalita agad. Galit ka ba? Tanong niya ulit. Umiling ako. Hindi. Totoo naman, hindi ako galit. Pero hindi rin ako masaya. Sigurado ka? Sabi niya. Ma, sagot ko. Kung ako ay nasa posisyon mo, baka mas maaga ko pang ginawa yan. Napabuntong hininga siya. Ayoko na sana na umabot pa sa ganito. Gusto ko lang naman tumulong. Alam ko, Ma, tiniis ko lahat. Para lang doon. Alam ko rin yun. Tahimik kami sandali. Pero kanina, hindi ko na kinaya. Tumango ako. Hindi mo yung kasalanan, Ma. May limit din ang tao. Napatingin siya sa akin. Anak, sabi niya, makapagsisihan ko to. Baka, pero mas pagsisisihan mo kung itinuloy mo kahit ganito ang trato niya sa'yo. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa malayo. Sa loob ng venue, rinig pa rin ang music, tawanan at parang walang nangyayari. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niya. Uuwi na tayo. Hindi na natin kailangan pag dito. Tumango siya. Naglakad kami pabalik sa loob para kunin ang gamit namin. Hindi na kami nagpaalam. Dumiretso kami sa exit. Habang naglalakad, napatingin ako kay Donya Rivera. Nasa gitna siya ng mga bisita. Tumatawa at masaya. Hindi niya alam na sa isang tawag lang, nawalan siya ng pagkakataong mabuhay. Napahigpit ang hawak ko sa bag ko. Hindi ka na, Ma. Sabi ko, lumabas kami ng venue, malamig ang hangin, tahimik. Pagdating sa kotse, hindi agad kami umalis. Pareho kaming tahimik. Anak, sabi ni Mama, tama bang ginawa ko? Tiningnan ko siya. Tama, sagot ko. Hindi mo naman obligasyon iligtas ang taong sinasaktan ka. Tumango siya, pero hindi pa rin buo ang loob. Umusad ang kotse. Sa isip ko, malinaw ang nangyari. May mga desisyon na hindi na pwedeng bawiin. At ngayong gabi, may isang desisyon na magbabago sa lahat. Cheers! Para sa mahabang buhay mo, tita! Napangiti si Donya Rivera habang tinataas ang wine glass niya. Katabi niya si Clarice, nakaakbay pa sa kanya. Nasa sala na sila ngayon sa mansyon. Mas intimate ang setup. Ilang bisita na lang natira. Tahimik na music, mahinang ilaw, relax na ang atmosphere. Of course, sagot ng Donya. Hindi pa ako tapos dito sa mundo. Natawa naman si Claire. Tama yan.
Ang dami mo pa kayang pag-aasikasuhin, lalo na yung mana. Ay nako, ikaw talaga. Sagot ng Donya pero halatang natutuwa. Alam mo naman kung sino ang may deserve. Ngumiti si Clarice. Siyempre, yung marunong rumespeto. Pareho silang napatingin sa isa't isa, sabay tawa. Hindi tulad ng iba, dagdag ni Clarice. Mga walang modo. Pumapasok lang dito tapos akala mo kung sino na. Hindi na sumagot ang Donya. Pero kita ang saya sa mukha niya. Anyway, sabi ni Clarice, buti na lang may donor ka na at least hindi ka na masyadong mag-aalala. Tumango ang Donya. Oo, anonymous pa nga eh. Pero okay na yon. Ang importante, match. Lucky mo talaga, tita. Sabi naman ni Claire. Hindi lahat nakakahanap ng ganong kadali, ah. Kaya hindi ako papayag na mawala ang gano'n na lang. Sagot ng Donya. Pinaghirapan ko to. Biglang tumunog ang phone niya. Napatingin siya sa screen. Unknown number? Sabi niya. Baka spam lang yan. Sagot ni Clarice. Umiling ang Donya. Hindi. Ito ang number ng ospital. Biglang naging seryoso ang mukha niya. Sinagot niya agad. Hello? Tahimik ang paligid. Nakatingin si Clarice sa kanya. Opo, ako po ito. Nag-iba ang ekspresyon ng Donya. Nawala ang ngiti. Ngayon po ba? Ano pong meron? Tahimik ulit at nakikinig siya. Ha? Napakunot ang noon niya. Paano po nag-withdraw? Napatayo si Clarice. Oh, ano nangyayari? Hindi sumagot ang Donya. Nakinig lang siya. Pero halatang hindi niya gusto ang naririnig. Dok, hindi po pwede yan. May schedule na tayo, diba? Humigpit ang hawak niya sa phone. Wala na po bang ibang option? Tahimik. Wala na talaga? Unti-unting namutla ang mukha niya. Pero paano na ako? Mahina niyang tanong. Narinig ko mula sa kabilang side ang boses ng doktor. Pero hindi malinaw. Pero sapat na ang reaksyon ng Donya para maintindihan ko. Doc, please, hanapan niyo ako ng iba. Opo, naiintindihan ko. Pero halatang hindi niya tanggap. Gaano katagal? Sobrang delikado na ba? Napahawak siya sa titip niya. Okay po, salamat. Pinatay niya ang tawag. Tahimik ang sala. O anong sabi? Tanong agad ni Clarice. Hindi naman agad sumagot ang Donya. Nakatingin lang siya sa phone na parang hindi siya makapaniwala. Tita, ulat pa ni Clarice. Umatras daw ang donor. Mahina niyang sabi. Ano? Umatras ang donor? Nanlaki ang mata ni Clarice. Ha? Paano? Hindi ko alam. Sagot ng Donya. Bigla na lang daw nag-withdraw. At formal na daw. Yung backup. Wala. Wala nang ibang match. Sagot niya ng diretso. Tahimik ulit. Hindi pwede yan. Sabi ni Clarice. May paraan pa yan. Maraming tao sa mundo. Pero hindi yung ganun kadali. Sagot ng Donya. Alam mo yan. Napaupo siya sa sofa. Mabigat ang galaw niya. Hindi pwede. Bulong niya. Hindi ngayon. Lumapit si Clarice. Tita, calm down. Baka may misunderstanding lang. Wala. Sagot ng Donya. Malinaw ang sinabi ng doktor. Wala na. Napatingin siya sa harap. Blanco. Hindi ako pwedeng mawala. Sabi niya na parang kausap ang sarili. Hindi pa. Huminga siya ng malalim, pero hindi sapat. Ang dami ko pang plano. Biglang nanghina ang katawan niya. Tita! Sigaw ni Clarice. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Hindi siya nahulog. Parang kusa siyang bumigay. Hindi pwede. Ulit niya na nanginginig ang boses. Hindi pwede.
Napahawak siya sa sahig. Nanginginig ang kamay niya. Doc said, wala na akong backup. Tuloy niya na halos pabulong. Unti-unting pumatak ang luha niya. Ganon na lang? Ganon lang matatapos? Hindi na siya makatingin kay Clarice. Hindi ko pa natatapos ang buhay ko. Lumakas ang hikbi niya. Hindi ako handa. Napahawak si Clarice sa kanya. Tita, please, tumayo ka muna. Mag-iisip tayo ng paraan. Pero hindi na siya gumalaw. Wala na, sabi niya. Alam ko na to. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sagot ng Donya. Alam ko ang kondisyon ko. Napayuko siya. Pag nawala ang donor, wala na. Tuluyang bumuhos ang luha niya. Hindi na siya nagpipigil. Humagulgol siya sa gitna ng sala. Malakas, totoo, walang control. Yung mga natitirang bisita, napatingin. Yung iba naman ay nagbulungan. Yung iba naman ay lumapit pero hindi na alam ang gagawin. Si Clarice natulala sandali. Hindi niya inaasahan na ganitong kabilis babagsak ang lahat. Tita, mahina niyang sabi, pero walang sumagot. Patuloy lamang sa pag-iyak ang Donya. Sa isip niya, malinaw na wala na ang tutulong. Wala na magliligtas. At sa unang pagkakataon sa gabing yon, wala nang yabang niya. Napuno ng takot ang mukha niya. Takot na hindi niya kayang takasan. Takot na ngayon lang niya naramdaman. At sa gitna ng mamahaling sala, sa gitna ng lahat ng taong dating minamaliit, naramdaman niya kung gaano siyang kahina at kung paano siyang kalapit sa katapusan. Napahinto ako sa pag-inom ng tubig. Nakaupo ako sa sofa, kaharap si Donya Rivera. Namumula pa ang mata niya. Halatang kagagaling lang sa pag-iyak. Hindi na siya mukhang matapang. Hindi na rin siya mukhang may kontrol. Mithi, please, dagdag niya. Kahit sino, kahit anong kontak, kailangan ko ng donor. Tahimik lamang ako. Hindi ako sumagot agad. Tumingin lang ako sa kanya, diretso. Walang galit, wala ring awa. Tinitigan ko lang siya. Napansin niya yon. Anak, sabi niya na pilit ang boses. Alam kong may mga kakilala ka. Narinig ko dati. May mga contacts ka sa hospital, diba? Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko siyang magsalita ulit. Please, tulungan mo ako. Sa likod ko ay naramdaman ko ang tingin naman ni Mama. Tahimik lang siya. Alam niyang ako ang kakausapin. Mithi, ulit ng Donya. Huminga ako ng mabagal. Wala po, sagot ko. Maiksi at diretso. Wala? Ulit niya na parang hindi makapaniwala. Sigurado ka? Tumango ako. Wala ho akong kilala. Tahimik ulit. Napatingin siya sa sahig. Parang may iniisip. Hindi pwede. Bulong niya. Hindi pwede na wala. Donya, singit ni Mama na kalmado. Hindi ganong kadali maghanap ng donor. Pero kailangan ko nga. Biglang taas ang boses niya. Kailangan ko talaga. Napaatras si Mama ng konti pero hindi siya sumagot. Biglang may pumasok. Ano bang nangyayari dito? Si Clarice. Mabilis ang lakad niya papasok sa sala. Nakatingin siya kay Donya. Tapos sa akin. Tita, bakit ka umiiyak? Tanong niya pero halata ang pagka-curious. Umatras ang donor ko. Sagot ng Donya na mahina. Ha? Kunwari nagulat si Clarice. Paano nangyari yon? Hindi ko alam. Napatingin si Clarice sa akin. Mithi, sabi niya ng dahan-dahan. Hindi ba't may kilala ka? Umiling ako. Wala. Totoo ba? Tanong niya na medyo nakangiti pero may ibang ibig sabihin.
Totoo. Sagot ko. Lumapit siya ng konti. Alam mo kasi, tita, sabi niya. Nakatingin pa rin sa akin. Si Mithi, may mga connections yan. May mga kilala sa ospital. May mga nakausap na dati tungkol sa kidney donors. Napatingin ng Donya sa akin. Totoo ba yun? Tanong niya. Hindi naman ako sumagot agad. Normal lang po yun. Nagtanong lang ako noon. Pero may kilala ka? Pilit ni Clarice. Wala na ngayon. Sagot ko. Sigurado ka? Ulit niya. Tumango ako. Napakunot ang noon ng Donya. Sandali, sabi niya. Kung may kilala ka dati, baka pwede mong kontakin ulit? Wala na po akong kontak sa kanila. Sagot ko. Tahimik ulit at napatingin si Clarice. Maliit lang pero halata. Baka naman may ibang dahilan kung bakit umatras ang donor. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Umangat ang balikat niya. Wala lang. Iniisip ko lang baka may nakausap siya. Clarice, ano sinasabi mo? Sabi ng Donya. Hindi ko alam. Pero ang weird lang, diba? Biglang umatras? Samantalang ready na lahat. Unless may nag-impluwensya. Diretso na ang tingin niya sa akin. Nanikip ang dibdib ko, pero hindi ko pinakita. Anong pinapalabas mo? Tanong ko. Wala naman. Sagot niya pero halata. Sinasabi ko lang, si Mithi ang may access. Siya ang may kilala. Siya ang pwede makausap ng donor. Tigilan mo yan? Sabi ko na mas matigas na ang boses. Totoo naman ah. Sagot niya. Ikaw ang may ganong connection dito. Hindi ako ang dahilan kung bakit umatras ang donor. Sabi ko, diretso. Sigurado ka? Tanong niya ulit. Oo. Bakit parang wala kang pakialam? Bigla niyang banat. Napatingin ako sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Umiyak? Magmakaawa? Hindi ako may kailangan. Napatahimik siya sandali, pero hindi siya tumigil. Tita, isipin mo, kung may nakausap man sa donor, sino pa bang may dahilan? Tahimik ang Donya. Unti-unting napatingin siya sa akin. May duda na sa mata niya. Masakit. Pero hindi ako nagsalita. Hindi ko ipinaliwanag. Hinayaan ko lang. Mithi, may kinalaman ka ba dito? Diretso akong tumingin sa kanya. Wala po. Sagot ko naman. Totoo naman. Hindi ako ang tumawag. Hindi ako ang nagdesisyon. Pero alam ko kung sino. At sa tabi ko lang, tahimik, hindi ko sinabi. Hindi ko kayang sabihin. Hindi pa. Sa loob ko, may gumugulo. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin na si Mama ang donor. Na siyang umatras. Na may dahilan. Pero, hindi ko ginawa. Hindi pa. Tinitigan ko ang Donya. Namumutla siya. Halatang pagod. Takot. Ngayon ko lang siyang nakita na ganito. Walang yabang. Walang tapang. Tao lang. Please, sabi niya ulit. Kung may alam ka, tulungan mo ako. Huminga ako ng malalim. Pero hindi ako sumagot. Tahimik lamang ulit. Sa gilid nakita ako si Mama. Nakatingin lang siya sa akin na walang sinasabi. Alam niya. Alam niyang kaya kong ibunyag ang lahat sa isang salita. Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil gusto ko siyang saktan, kundi dahil gusto kong makita kung hanggang saan siya bababa. Kung hanggang saan ang pagsisisi niya. Kung kaya ba niyang harapin ang ginawa niya. Wala po ako maitutulong. Sabi ko sa dulo. Mahina pero malinaw. Napayuko ang Donya. Parang may nabasag sa loob niya. Tahimik ang buong sala. Si Clarice hindi na nagsalita. Nakamasid lang. Ako naman ay nakaupo rin. Pero sa loob ko ay magulo. May awa, may galit at may tanong. Hanggang kailan ba ako mananahimik?
At kapag nagsalita na ako, anong mangyayari sa lahat? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Clarice? Napahinto ako sa paglakad nang marinig ko ang boses ni Doña Rivera mula sa loob ng library. Nasa hallway ako. Papunta sana sa kusina para kumuha ng tubig, pero dahil sa narinig ko, kusa akong napahinto. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip ako. Nandoon si Doña. Nakaupo sa sofa at katapat niya si Clarice. Relaxed. Naka-cross ang legs. Parang casual lang ang usapan. Hindi ko naman sasabihin kung hindi totoo, tita. Sagot ni Clarice na mahinahon ang tono. Hindi ako pumasok. Nanatili ako sa gilid ng pinto, tahimik. Matagal ko nang napapansin yan. Dagdag niya. Hindi ko lang sinabi agad kasi ayoko naman mamukhang naninira. Nanikip ang dibdib ko. Tungkol saan? Tanong ng Donya. Tungkol kay Mithi. Parang may kumurat sa akin. Ano na naman? Tanong ng Donya na pagod ang boses. Napansin mo ba na may nawawala kang mga alahas? Tanong ni Clarice. Tahimik. Hindi ko sure. Sagot naman ng Donya. May ilang beses, oo, pero akala ko nailipat ko lang. Hindi yan nailipat. Sagot ni Clarice. Kinuha yan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sino? Tanong ng Donya. Saglit na pause. Si Mithi. Parang may bumagsak sa loob ko. Sigurado ka? Tanong ng Donya na medyo nagbago ang tono. Oo. May nakita akong resibo sa bag niya. May binentang bracelet. At kilala ko ang design. Sa'yo yun. Napakuyom ang kamay ko. Oh, hindi ko akalain. Bulong ng Donya. At hindi lang yun, dagdag ni Clarice. Narinig ko rin siya minsan na may kausap sa phone. Tungkol sa pera. Sabi niya, kailangan ni mama ng pangkasino. Napupikit ako. Hindi na naman totoo. Alam kong hindi totoo. Kasino? Ulit ng Donya. Oo, sagot ni Clarice. Mukhang nalululong na rin ang nanay niya. Hindi ko na mapigilan ang paghinga ko. Mabigat, mainit ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit mo pa sila pinapapasok dito. Dagdag ni Clarice. Habang ikaw ay may sakit, sila pang kumukuha sa'yo. Tahimik ang Donya. Walang sagot. Pero ramdam ko ang pagbabago. Salamat sa pagsabi. Sabi niya sa dulo. Wala yon, sagot ni Clarice. Ayoko lang na may nangyayari sa likod mo. Hindi ko na kinaya. Dahan-dahan akong umatras. Hindi ako pumasok. Hindi ko sila hinarap. Diretso akong naglakad palayo. Sa isip ko, umiikot ang lahat. Kaya pala nagbago ang trato niya. Kaya pala, bigla na lang akong minamaliit. Hindi dahil sa kung ano ako, kundi dahil sa mga kasinungalingan. Huminto ako sa gilid ng hallway. Huminga ng malalim. Clarice, bulong ko. Ngayong malinaw na, hindi lamang ito simpleng galit. May nagtutulak. At alam ko na kung sino. Kinagabihan hindi ako mapakali. Naglalakad ako sa labas ng mansyon. Tahimik ang paligid. Mahina ang ilaw. Gusto ko lang mag-isip. Habang naglalakad, may napansin ako sa gate. May kotse na nakapark sa labas. Hindi ko kalala. May 2 tao. Isa doon ay si Clarice. Napakunot ang noo ko. Lumapit ako ng dahan-dahan. Nagtago sa likod ng halaman at may kausap siya. Isang lalaki naka-coat, mukhang doktor. May hawak naman si Clarice na envelope. Makapal. Sigurado ka na walang magiging problema? Tanong ni Clarice. Wala naman, sagot ng lalaki. Nasa record na na-withdraw ng donor. Nanlaki ang mata ko. Good. Hindi dapat matuloy yun. Malaki na to, sabi ng lalaki tinitigan ang laman ng envelope. Deserve mo yan. Basta siguraduhin mong walang babalik sa donor na yan.
Parang tumigil ang mundo ko. Wala na siyang babalikan. Tapos na. Inabot naman ni Clarice ang envelope. Kinuha ng lalaki. Salamat. Sabi nito sabay alis. Naiwan si Clarice. Nakangiti. Tahimik akong umatras. Hindi ko na kailangang marinig pa ang iba. Sapat na. Siya. Siya ang dahilan kung bakit umatras ang donor. Siya ang may kagagawan. Hindi aksidente. Hindi basta nangyari. Plenano. Napahawak ako sa pader. Grabe. Bulong ko. Galit ang naramdaman ko. Pero pinigilan ko. Hindi pa. Hindi pa oras. Kinabukasan pababa ako ng hagdan. Tahimik ang bahay, kaunti lang ang tao. Habang naglalakad ako pababa, may narinig akong hakbang sa likod. Hindi ko agad pinansin. Hanggang sa... Uy! Napalingon ako. Si Clarice. Ngumiti siya pero hindi maganda ang dating. Ano bang ginagawa mo dito mag-isa? Tanong niya. Wala. Sagot ko. Dadaan lang. Lumapit siya ng konti. Alam mo, ang hiling mo makialam. Napakunot ang noo ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya ulit. Mas malamig. Wala. Naisip ko lang. Tumalikod ako at itutuloy ko sana ang pagbaba. Pero bigla, may tumulak sa akin. Malakas. Hindi sapat para mahulog ako ng tuluyan, pero sapat para mawalan ako ng balanse. Napahawak ako sa railing. Oops! Sabi niya sa likod ko. Sorry. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ko ang sarili ko. Anong ginagawa mo? Tanong ko na hindi ko tinago ang inis. Lumapit siya sa gilid ko. Malapit, masyado. At least hindi ka nahulog. Bulong niya. Napatingin ako sa kanya ng diretso. Wala na siyang ngiti. Clarice. Alam ko. Shh. Putol niya agad na mas kumapit siya. Akin ang mana. Bulong niya na diretso sa tenga ko. Layas. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako agad nakasagot. Tumalikod siya na parang walang nangyari. Naglakad pababa ng hagdan at iniwan niya ako doon. Nakapikit sa railing. Nanginginig, sa galit, sa gulat, at sa katotohanan. Hindi na ito simpleng away ng pamilya. May mas malalim at ngayon malinaw na. May kalaban ako sa loob mismo ng bahay. Ano to? Napahinto ako sa gitna ng sala nang mapansin ko ang isang lumang phone sa ibabaw ng mesa. Hindi iyon sa akin. Hindi rin kay mama. Mukhang luma na may gasgas. Medyo mabagal ang screen. Kinuha ko. Kanino to? Bulong ko. Walang tao sa paligid. Tahimik ang bahay. Kinuha ko ang phone at sinubukang i-open. Hindi iyon nakalock. Napakunot ang noo ko. Ang dali naman, sabi ko sa sarili ko. Binuksan ko ang gallery. Wala masyado. Ilang lumang pictures lang, pero may nakita akong folder. May audio. Pinindot ko. May isang recording. Walang label, walang date. Pinindot ko lang. Alam mo, tita, ang hina mo na talaga. Nanlamig ang katawan ko. Boses iyon ni Clarice. Malinaw. Hindi ka na bagay sa posisyon mo. Tingnan mo nga yung sarili mo na hindi ka na nga makalakad ng maayos. Tahimik ako. Nakikinig. May isa pang boses na mahina na parang paghinga lang. Si Donya. Tahimik na lang lagi. Tuloy ni Clarice. Buti pa ako. Marunong kumilos. Kung ako may hawak ng lahat dito, edi mas maayos. Napahigpit ang hawak ko sa phone. Hindi mo na kayang bantayan ang pera mo. Kaya siguro, may nawawala na. May konting tawa siya. At syempre, isisisi mo kay Mithi. Ang dali mo kasing manipulahin. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi mo malang napansin na ako ang kumukuha. Grabe, tita. Ang dali mo talagang lokohin. Napaupo ako sa sofa. Hindi ako makapaniwala. Pero okay lang yan. Dagdag niya.
Mas madali para sa akin. Habang ikaw, tulog o pagod, ako ang gumagalaw. May kalusko sa recording na parang gumagalaw si Donya, pero hindi nagsasalita. Matulog ka lang, sabi ni Clarice. Ako nang bahala sa lahat. Natapos ang recording, tahimik. Hindi ako gumalaw. Grabe, bulong ko. Eto na, ito ang kailangan ko. Hindi na haka-haka, hindi na duda. May ebidensya na. Tumayo ako at hawak pa rin ang phone. Hindi na kita papayakan. Sabi ko na mahina pero buo. Clarice, umupo ka. Napalingon si Clarice sa akin. Nasa sala siya at nagkakape. Relax lang. Ano yan? Tanong niya. Nandoon din si Donya at nakaupo. Mukhang pagod, maputla. May ipapakita lang ako. Sagot ko. Drama na naman ba to? Sagot ni Clarice, nakangiti. Hindi ko pinansin. Lumapit ako sa mesa. Inalapag ko ang phone. Tita, sabi ko, pakinggan niyo po ito. Napatingin ng Donya. Ano yan? Recording. Sagot ko. Pinindot ko. Tumunog ang boses ni Clarice. Alam mo, tita, ang hina mo na talaga. Biglang nagbago ang mukha ni Clarice. Ano yan? Sabi niya, tahimik lang ako. Patuloy ang recording. Habang tumatagal, lalong nanlalaki ang mata ng Donya. Hindi mo na kayang bantayan ang pera mo. Hindi mo malang ba napansin na ako ang kumukuha? Napahawak ang Donya sa armrest. Hindi totoo yan. Bulong niya. Matulog ka lang. Ako nang bahala. Natapos ang recording. Tahimik. Clarice. Mahina pero matigas ang boses ng Donya. Napatingin si Clarice. Halatang nag-iisip ng palusot. Tita, hindi. Tumahimik ka. Putol agad ng Donya. Hindi pa ako tapos. Kita niyo po yan? Hindi lang yan. Sabi ko pa. Kinuha ko ang isa pang folder sa phone. Mga pictures. Inyo pong alahas. Na ibinenta. Pinakita ko mga resibo. Mga larawan ng items. Petsa. Hindi po akong kumuha. Siya. Tinuro ko si Clarice. Kasama ang pera sa kaba ng pamilya. May record po ako ng withdrawals na hindi authorized. Tahimik ang buong sala. Lahat ng binintang niya sa akin, siyang may gawa. Napatingin ng Donya kay Clarice. Sabihin mo na hindi to totoo, sabi niya. Tahimik naman si Clarice. Clarice, ulit ng Donya. Hindi yan sapat na ebidensya, sagot niya na pilit. Talaga? Sabi ko. Pati ba yung nakita akong binayaran mo ang doktor para umatras ang donor? Nanlaki ang mata niya. Anong sinasabi mo? Nakita ka ta? Sagot ko. Sa labas ng gate, binigay mo ang pera para i-cancel ang donor. Tahimik ulit. Wala na siyang masabi. Clarice, sabi ng Donya na nanginginig ang boses. Ginawa mo to sa akin? Walang sagot. Biglang tumayo ang Donya. Lumayas ka. Nagulat ang lahat. Ngayon na, sigaw niya. Lumayas ka sa bahay ko. Tita, lumayas ka. Ulit niya na mas malakas. Napaatras si Clarice. Wala kang karapatan dito. Niloko mo ko. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi na siya nakasagot. Kinuha niya ang bag niya. Pero bago siya umalis, napatingin siya sa akin. Galit. Pero wala na siyang magawa. Kaya umalis siya. Tahimik ang bahay. Huminga ng mabigat ang Donya. Parang pagod na pagod. Umupo siya ulit. Hindi ko nakita. Bulong niya. Hindi ko napansin. Hindi niyo po kasalanan. Sabi ko. Umiling naman siya. Kasalanan ko. Sagot niya. Pinaniwalaan ko siya. At sinaktan ko kayo. Tahimik ako. Hindi ko alam ang sasabihin.
Biglang napahawak siya sa dibdib niya. Tita, tawag ko. Masakit, sabi niya ng mahina. Lumapit ako agad. Ma, tawag ko kay mama. Tumakbo naman si mama papunta sa amin. Ano nangyayari? Tanong niya. Hindi ko alam, bigla na lang siyang nahirapang huminga. Sagot ko. Humihinga lang doon niya. Hindi ako makahinga. Tumawag ka ng ambulance. Sigaw ni mama. Kinuha ko ang phone ko. Nanginginig ang kamay ko. Habang tumatawag, naririnig ko ang mahinang boses ng Donya. Pasensya na ha, bulong niya. Napatingin ako sa kanya. Mahina na siya. Pagod. At ngayon, mas lumalala na ang kondisyon niya. At kahit na lumabas na ang totoo, parang huli na. Mithi, andito ka ba? Napalingon ako agad. Mahina ang boses ni Donya Rivera. Nakahiga siya sa ICU bed. Maputla, hirap huminga, may tubo sa kamay. May oxygen sa ilong. Mabagal ang galaw niya. Andito po ako. Sagot ko at lumapit ako. Nasa kabilang side naman si mama. Tahimik lang na nakatingin. Lumapit ka? Sabi ng Donya. Umupo ako sa tabi niya. Ramdam ko ang lamig ng kamay niya nang hinawakan niya ako. Mithi? Bulong niya. Opo. Huminga siya ng mabagal. Halos bitin bawat hinga. Sising-sisi ako. Hindi ako agad sumagot. Naging bulag ako sa pera. At sa maling tao. Dagdag niya. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan. At sinaktan ko kayo. Napatingin ako kay mama. Tahimik pa rin siya. Patawarin mo ko. Sabi ng Donya. Mahina pero malinaw. Pati ikaw. Dagdag niya tumingin kay mama. Patawarin mo ako. Lumapit si mama ng konti. Nasaktan mo kami. Pero hindi ako galit. Sabi niya ng diretso. Napatingin ng Donya sa kanya. Hindi. Tanong niya. Hindi. Pero hindi rin madaling kalimutan. Tumango ang Donya at naiintindihan niya. Salamat. Bulong niya. Tahimik ulit. Hindi ko alam kung may oras pa ako. Kaya gusto kong ayusin ang lahat. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ko. Ipatawag mo ang abogado ko. Sagot niya, tumango ako sa nurse. Lumabas ito agad. Ilang minuto lang, may pumasok na lalaki. Naka-formal at may dalang folder. Ma'am, sabi niya. Tinawag niyo po ako? Umupo ka. Sagot ng Donya. Lumapit ang abogado. Gusto kong baguhin ang testamento ko. Sabi niya. Napatingin ako kay mama. Tahimik lang siya. Ano pong gusto niyong ilagay? Tanong ng abogado. Lahat? Sagot ng Donya. Lahat ng ari-arian ko. Mapupunta kay Mithi at sa asawa niya. Donya, hindi pa po kailangan? Sabi ko. Kailangan. Hindi ito bayad. Hindi nito mababawi ang mga ginawa ko pero ito na lang ang kaya kong gawin. Tahimik naman ako. Sigurado po kayo? Tanong ng abogado. Oo. Nagsulat ang abogado. Detalyado. Walang nagsalita habang ginagawa niya iyon. Pagkatapos ay inabot niya ang papel. Pirma na lang po. Kinuha ng Donya ang pen. Nanginginig ang kamay niya. Dahan-dahan siyang pumirma. Kinuha niya ang dokumento at lumabas. Tahimik ulit ang kwarto. Napatingin ako sa Donya. Halatang pagod na pagod. Salamat, sabi niya. Hindi ako sumagot agad. Biglang nag-iba ang tunog ng monitor. Mas mabilis. Tita? Tawag ko. Napahawak siya sa dibdib niya. Hindi ako makahinga. Lumapit naman agad ang nurse. Doc! Sigaw niya at mabilis na pumasok ang mga staff. BP dropping. Prepare oxygen. Nagkagulo ang paligid. Umatas ako ng konti pero hindi ako umalis. Mithi. Tawag ng Donya na mahina. Lumapit ako ulit. Andito po ako. Sabi ko. Natatakot ako. Bulong niya.
Andito po kami. Sagot ko na kahit nanginginig ako, mas lalong bumilis ang tunog ng monitor. Code Blue! Sigaw ng doktor. Parang nanigas ako. Clear the area! Umatras kami ni Mama. Pinahiga siya ng maayos. Sinimula ng chest compressions. Come on! Come on! Charge! Clear! Nagulat ako sa tunog. Tumalon ang katawan niya. Sandali lang bumalik ang heartbeat. Mahina pero meron. Continue! Utos ng doktor. Pinagpatuloy nila. Stay with us! Stay with us! Hindi ako makagalaw. Hindi ako makaiyak. Nakatingin lang ako at ilang minuto pa, unti-unting bumagal ang galaw ng mga doktor. May pulse na! Sabi ng isa at napahinga ako ng malalim. Hindi siya nawala. Pero, critical condition. Dagdag ng doktor. Kailangan natin siyang i-stabilize agad. Lumapit ako ng konti. Nakapikit ang Donya. Mahina ang paghinga. Hindi na siya nagsasalita, pero buhay pa. Ngiti. Bulong ni Mama sa likod ko. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa kanya. Sa taong minsan akong sinaktan. Sa tao ngayon, hirap na hirap lumaban. At sa sandaling iyon, alam ko, hindi pa tapos ang lahat. Pero malapit na. At kung may mangyayari pa, ito na ang huling pagkakataon niya. Wala na ba talaga? Mahina ang boses ko habang nakatayo sa gilid ng ICU. Nakahiga si Doña Rivera. Walang galaw, tahimik ang paligid. Nasa likod ko si Mama. Nakaupo, hawak ang bag niya. Ngiti. Tawag ni Renzo papalapit. Kausap ko na ang doktor. Wala na raw. Biglang bumukas ang pinto. Sandali. Napalingon kaming lahat. Isang doktor ang mabilis ang lakad na may hawak na phone. Nasaan ang pamilya ni Doña Rivera? Tanong niya. Andito po. Sagot ni Renzo. Lumapit ang doktor. May tawag ako mula sa transplant team. Sabi niya na medyo hingal. Doña, may magandang balita. Nagbago ang isip ng donor. Tuloy ang operasyon. Napatingin ako kay Mama. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Renzo. May donor ulit. Match. And ready na for surgery. Pero, napatingin ako sa kama. Akala namin, hindi pa siya declared fully gone. Putol ng doktor. May pagkakataon pa. Kailangan lang natin na kumilos agad. Biglang nag-iba ang lahat. Kaninang tahimik, ngayon nagkagulo. Nurse, prepare the OR. Call the team. Bilis! Napaatras ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pag-asa ba? Takot? Gulo? Doc, sigurado po ba kayo? Oo, pero may isang kondisyon. Kailangan din nating ihanda ang donor. Napatingin ulit ako kay Mama. Tahimik siya pero may alam ako. May pakaramdam ako. Ma? Tawag ko na mahina. Tumingin siya sa akin at kalma ang mukha niya. Gagawin mo ba? Tanong ko. Hindi agad siya sumagot. Anak, may mga bagay na hindi kayang sukatin ng galit. Napahigpit ang hawak ko sa kamay niya. Pero nasaktan ka. Oo, pero hindi ibig sabihin nun. Nahahayaan ko siyang mamatay. Napayuko ako. Hindi niya alam. Dagdag niya. Hindi niya kailangang malaman niya yun. Ma, mahina akong sabit ngumiti siya. Simple lang. Tama na yung nagsisi siya. Ayoko na dagdagan pa. Hindi ko na napigilan at niyakap ko siya. Salamat. Hindi to para sa kanya. Para sa akin. Ma'am, ready na po kayo? Isang nurse ang lumapit kay Mama. May dalang gown. Opo. Nasa ibang kwarto na kami ngayon. Mas tahimik, mas malamig. Inilagay niya ang bag niya sa tabi. Dahan-dahan siyang tumayo. Tinulungan siya ng nurse magbalik. Tahimik lang ako sa gilid. Pinapanood ko siya. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas.
Mithi, tawag niya. Opo, okay lang ako. Sabi niya. Hindi naman agad ako nakasagot. Sigurado ka? Tanong ko at tumango siya. Matagal ko na itong pinag-isipan. Hindi ito dahil sa nangyari kanina. Pero naapektuhan ka. Oo, pero hindi rin ito binagong desisyon ko. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung kaya ko to. Sabi ko, kaya mo. Kailangan mong maniwala. Tahimik ulit. Natapos siyang magbihis. Nakaupo siya sa kama. Naka-hospital gown na. May IV na rin sa kamay niya. Ready na po? Sabi ng nurse. May dumating na stretcher. Ma, tawag ko, tumingin siya sa akin. Hindi siya umiiyak. Hindi siya natatakot. Kalma lang. Anak, kahit anong mangyari, huwag kang magbago. Napakagat ako sa labi ko. Opo. Tinulungan siyang humiga sa stretcher. Dahan-dahan siyang nilabas ang kwarto at sumunod naman ako. Sa hallway, nakita ko ang isa pang stretcher. Ando naman si Doña Rivera na walang malay. Hindi niya alam kung sino magliligtas sa kanya. Napahinto ako at nagkatinginan kami ni Mama. Ilang segundo lang, malinaw. Walang salita, isang tingin, isang maliit na tango. Pagpapatawad. Hindi yan madali, hindi mabilis, pero totoo. Let's go, sabi ng nurse. Nagpatuloy pa ang paggalaw ng stretcher, papunta sa operating room. Nakatingin lang ako habang papalayo sila. Magkatabing daan. Magkaibang dahilan, pero iisang direksyon. At sa sandaling yon, alam ko, may mga sugat na hindi agad maghihilom, pero may mga desisyon na kayang magbago ng lahat. Mabagal na dumilat si Doña Rivera. Puting kisame ang una niyang nakita. Malamig ang hangin. May tunog ng machine sa gilid. Mabigat ang katawan niya. Parang hindi pa niya kayang gumalaw. Ma'am, gising na po kayo. Napalingon siya ng konti. Isang nurse ang lumapit. Successful po ang operation ninyo. Dagdag nito. Saglit siyang natahimik. Operation. Donor. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat. Ang paghingi niya ng tulong. Ang takot. Ang sakit. Nasaan? Nasaan ang donor ko? Magpahinga po muna kayo. Sagot ng nurse. Okay na po kayo ngayon? Hindi. Gusto ko siyang makita. Napatingin ng nurse sa pinto. Parang naghihintay. Ma'am, darating din po sila. Sila? Ulit ng Donya. Tumango ang nurse. Hindi na siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa kisame. Tahimik. Pero sa loob niya ay magulo. Sinong tumulong sa kanya? Sinong nagbigay ng ganitong pagkakataon? Papasukin na po natin. Narinig niyang sabi ng nurse sa may pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Napalingon ng Donya. Una niyang nakita ay si Mithi. Tahimik na nakatingin lamang sa kanya. Pero hindi siya mag-isa. May hamak siyang wheelchair. At doon nakaupo ang nanay ni Mithi. Maputla. May takip ang ilang bahagi ng braso pero nakangiti. Sandaling hindi gumalaw ang Donya. Parang hindi niya maintindihan ang nakikita niya. Mithi? Bulong niya. Lumapit si Mithi at dahan-dahang tinutulak ang wheelchair papasok. Walang nagsasalita hanggang sa huminto sila malapit sa kama. Donya, sabi ni Mithi na simple lamang ang boses. Napatingin ang Donya sa nanay niya. Siya ba? Hindi niya matapos ang tanong. Tumango si Mithi, tahimik, diretso. Si mama niya ang donor. Nanlaki ang mata ng Donya. Unti-unting nagbago ang mukha niya. Gulat, pagkalito, at pagkatapos, realization. Ikaw? Bulong niya na nakatingin sa nanay ni Mithi. Ikaw ang. Hindi na niya natapos. Biglang pumatak ang luha niya. Isa, dalawa, hanggang sa tuloy-tuloy na. Hindi. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko akalain. Walang nagsalita. Nakatingin lamang si Mithi. Nakaupo lamang si Mama. Mahina, pero kalmado. Ikaw ang tinawag ko.
Napahawak ang Donya sa bibig niya. Kambing. Mas lalo siyang napaiyak. Ikaw ang pinakain ko ng dahon. Dagdag niya na halos hindi na marinig. Napayuko siya. Pero ikaw ang nagligtas sa akin. Tuluyan na siyang humagulgol. Hindi niya na pinigilan. Hindi niya na tinago. Yung babaeng dating mataas ang tingin sa sarili, ngayon ay umiiyak sa harap ng taong minamaliit niya. Patawad. Patawad. Lumapit si Mama ng konti gamit ang wheelchair. Donya, sabi niya na mahina pero malinaw. Napatingin ng Donya sa kanya. Hindi ko ginawa to para bayaran mo ang ginawa mo. Alam ko. Sagot ng Donya at umiiyak pa rin. Ginawa ko to dahil gusto kong matapos ang galit. Sabi ni Mama. Tahimik naman si Mithi. Pinapanood lamang ang eksena. Hindi madali ang magpatawad. Pero pinipili ko pa rin. Napahawak ang Donya sa kamay niya. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Sabi niya. Huwag na. Sagot ni Mama. Magbago ka na lang. Tumango ang Donya. Paulit-ulit. Oo, magbabago ako. Tahimik ulit ang kwarto. Pero ibang klase na ang katahimikan. Hindi na mabigat. Hindi na masakit. May halong paghilom. Napatingin ang Donya kay Mithi. Salamat, sabi niya. Hindi naman agad sumagot si Mithi. Tinitigan niya lang ang Donya. Matagal hanggang sa tumango siya. Simple lang pero sapat. At sa sandaling yon, natapos ang lahat ng galit. Hindi dahil nakalimutan, kundi dahil pinili nilang tapusin. At sa unang pagkakataon, hindi na perang nagdikta ng halaga ng tao, kundi ang kakayahang magpatawad. And there you go mga ka-aunties. This story reminds me to always choose kindness. Diba? Gumawa ng kabutihan, piliin gumawa ng kabutihan sa kapwa natin kasi we'll never know. Ikaw, ano naman ang napulot mo sa kwento natin today? Please comment down below para mabasa ko at ma-shoutout kita sa mga susunod pa nating mga video. At maraming salamat sa pagtapos sa video na ito. Hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!